Ito ang inyong lingkod na nagbabalik upang magbigay ng mga balitang walang bias at pawang katotohanan lamang. Ito ang Bayang Pinas. Ang isyung ito ay naging usap-usapan sa buong bansa at iba't ibang social media platforms. Department of Justice or DOJ Secretary na si Bonjing Rimulya ayaw ikulong itong si Wadcon Franz Castro. Dito nga natin makikita mga kaibigan na ang dami na ngang ebidensya at tila lantad pa nga wala pa ring kasong naihahain dito kay Franz Castro na ito na tila ba ang dami na ngang tinatawag na issue or meron ng maraming naipapatong sa kanyang mga issue katulad na lamang ang child abuse at ang tinatawag nating child abduction ay tila wala pa rin ginagawa itong Department of Justice at patritikiran na rin dito kay Secretary Rimulya. Dito nga natin makikita mga kaibigan na kapag ikaw talaga ay nasa posisyon at kung kaibigan mo ang mga taong nandito sa mga matataas ay tila ba wala silang ginagawa at pinoprotektahan ka dahil alam nila mga kaibigan na sila rin ang makikinabang. Katulad na lamang nitong si Franz Castro na ito na tila ba mga kaibigan ay convicted na nga ay nakakatakas pa rin at hindi pa rin na kukulong or hindi pa rin humihimas ng malamig na rehas sa Bilibid Prison. Kaya na lamang dito natin mapapatunayan mga kaibigan ng ating sistema or ang ating justice system sa ating bansa ay tunay nga talagang bulok. Hindi katulad mga kaibigan nung panahon ni Presidente Duterte na kung saan lahat mga kaibigan ay hindi lang yung mga taong mga tinatawag nating normal na tao ay pati na rin itong mga matataas or nasa posisyon ay nakukulong. Kaya na lamang hindi maiwasan ng ating mga netizen at mga mamamayan na magbigay ng kanilang mga hinaing at opinyon. Nako, yan, ingat ka Rimulya, napasok na ang Kongres. Mga tanong ni Castro kung may seminar ba kayo sa DOJ at saka yung nadamay sa labanan ng NPA, yun ang tanong niya. Tinatanong pa niya yung tungkol sa mga convicted ginamit pa ang gobyerno. Kamusta siya? Dapat may batas na nagpo-prohibit sa convicted na mambabatas na umupo pa rin sa mga Congress hearing. Nakakadiri, gross, disgusting. Ayaw natin mag-speculate ang mga constituents na okay lang yon. Na ganoon daw yan kasi ang diferensya lang ay hindi nahuli yung iba sa krimen nila, butanggi. Humbly DOJ concerned persons dapat walang convicted na nanunungkulan sa sangay ng gobyerno. Humbly dapat makadiyos, makatao, makabayan at mahusay sa batas ang nagiging Pangulo ng Bansang Pilipinas at sa mga Senado at Kongres, humbly maraming salamat. Viewpoint. Hindi ko na talaga maintindihan ang panahon ngayon kasi ang convicted nakaupo sa gobyerno at pinapasweldo at ang pinakahalang ay ang kaluluwa ay ang convicted siya pa nga ang tinugi sa mga pinaratangan pa lamang. Bakit ba ang mga convicted ay di kinulong ng gobyerno sa halip ay kinangkanlong pa ng gobyerno? Parang may pinapanigan ng gobyerno. Tama ba itong pamamalakad na ito? Well, para nga sa kabuang detalye at impormasyon ay panoorin na lamang ang buong video. At kung bago naman sa ating channel ay syempre huwag kakalimutan mag-subscribe, pindutin ang notification bell, piliin na rin ang all upang laging maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias dito sa channel ng Bayan, ang Bayang Pinas. At sa mga solid viewers naman natin dyan, maraming salamat naman po sa patuloy na pagtangkilik sa ating channel. Muli po maraming salamat and God bless. At huwag din pong kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. Muli po mga kaibigan, maraming salamat po and God bless. Mr. Chair, yung tungkol sa Department Circular number 20, series of 2023, Mr. Chair, yung tungkol sa new rules of procedures on PI, preliminary investigations, giving the prosecutors the mandate to participate in case build-ups. Yung operationalization po ng DC-20, yung conducting po yung preliminary investigation in the case build-up. Halimbawa po yung may kaso po, no, if he is one who conducts the case build-up, will he also be allowed to conduct the PI and resolve the case?
Ganun po ba yung nasa DC natin, Mr. Chair? Ganun nga po. Pwede hong ganun na mangyari. At sa totoo po, mas gusto ho namin na yung una hong mag-iimbestiga ng kaso ay siya na rin magdatry ng kaso. Para ho vertical na at hindi na ho magbabago-bago yung mga gaganap sa kanilang mga tungkulin. Para sa simula pa lang ho ng kaso ay yung nag-imbestiga, kabisado niya na ho yung mga nangyari, ay siya na rin po yung gagawa ng paraan upang magtuloy-tuloy yung pag-uusig ng mga taong nasa sakdal. Yes, thank you po. Is it correct to say, Mr. Chair, na because of this DC-20 and now, if according to the evaluation of the investigating prosecutor, there is no sufficient evidence to sustain an indictment, his recourse is not to dismiss the case. Rather, he will conduct a case build-up. Tama po. Ganun nga po. Yes. Kasi ano ho prosecutorial po talaga ang function ng Department of Justice. At ang nangyayari kasi nung araw, para ho nagiging west na, nagkakaroon kami ng quasi-judicial image of ourselves. Yan po dapat ay mawala sa aming trabaho. Ang mahalaga po, talagang they take on the executive function of prosecuting and tinatawag na inquisitorial function. Kailangan po maging prosecutors kami all the way po. Yes, kailangan nagiging problema natin, Mr. Chair. So, paano kaya mawawala yung bias? Kasi, siguro, alam niyo na yung tinutukoy ko, Mr. Chair, no? Ito yung mga kaso ng ATA, at saka yung IHL, at saka yung financing terrorist cases. Kasi, meron ng parang bias dito na kapag ikaw ay branded or tagged as a terror organization or terror individual or whatever. So yung ganun po, no, parang meron ng something na bias. So paano kaya natin mawawala yung ganun, Mr. Chair? Ano ho yan marahil matagal nyo na hong ganyan na inyong nararamdaman. Ngunit sa question po na ganyan, meron ho tayong political, meron talagang political rivalry na nangyayari sa ating bansa. Ngunit ang mahalaga po sa lahat, ebidensya po ang basehan ng lahat ng aming pagkilos. Wala ho kaming bias dyan. Ang gusto ho namin, lahat po ay daanin sa ebidensya. At parehas po ang lahat, parehas po. Okay. So that's why po doon sa mga kinakasuhan during the preliminary investigation and during the court case na po na nasa korte na po, marami pong nadidismiss. Opo. At Sa marami korte na ho ding nadidismiss umaakyat. ang marami. Pero Yeah. baka pwede ko idagdag. Tinaas na nga namin yung antas bago ho i-file ang kaso. Nung araw po, probable cause lang. Ang probable cause, ibig sabihin, pag merong hong bias ang law enforcer, o kaya medyo may arrogance po ang prosecutor, pwede ho mangyari, sabihin nila, probable cause ka lang, papay lang kita para makulong ka. Lalo na pag non-bailable. Ngayon po, hindi na ho. Kailangan po i-certify ng prosecutor na ang kaso po ay meron pong reasonable certainty of conviction. Ibig sabihin, mas mataas po ang hinihingi namin na level ng pag-aaral na naroon po sa prosecutor. Kaya wala hong bara-bara dito. Talaga hong kailangan pag-aralan nila ang kaso para hong magtuloy-tuloy ang prosecution. In fact, kausap po namin ng Chief Justice to isang araw, nandun po kami sa Cagayan de Oro, at ito po yung aming nagsisimula pa lang po ang kaso. Ang gusto ho natin mangyari kasi ideally in our society at hinihingi lagi ng mga taong bayan ay mabilis ang pagtatry ng kaso. Kaya nga, kailangan kompleto ang ebidensya, aral na aral, para ready for trial po ang lahat ng prosecutor from the time they file the case. At pag nangyari po ito, pag nakasanayan na, pag ready to try kami lagi, pwede na ho mag-continuous trial, lalong-lalo na sa mga mabibigat pong kaso na non-bailable, para makita po natin na wala ho makukulong ng walang dahilan. Yun po yung ating ultimate aim dito. Yes, kasi po, Mr. Chair, ito maraming mga aktivista, mga opposition or individual
na ito, kinakasuhan ng ATA, Mr. Chair, at siguro alam naman ng Secretary yun. At ito nga, yung recent case, 34 kinasuhan ng ATA. At ang sinasabi doon, 34 daw yung nasa ambush site doon sa Nueva Ecija. So parang nakakatawa na kaso na 34, madidetermine ba yan ng mga witnesses na 34 daw yung ng ambush. Pero Mr. Chair, Mr. Secretary, na-dismiss po dahil po doon sa wala naman talagang basis. At paano naman sa labanan makikilala yung mga 34 na yan, no? In-identify yung 34. Kaya nakakatawa po, no? So meron po ba kayo, Mr. Chair, na mga training sa mga prosecutors as regards doon sa mga ganito pong mga cases po, no? May seminar ba kayo? Meron ba kayong workshop para doon sa mga prosecutors po naman na nagki-case build up? Kasi siguro alam niyo rin to, no? Karanasan diyan during the time of the last administration na sino-sino nilang kinakasuhan. Later on, pag nasa prosecutor na or umakyat sa dismiss naman yung mga kaso. Mr. Chair, meron ba kayong proactive na ginagawa po para dito po sa mga prosecutors? Ano ho yan? Mahigit 100 taon na po kami nagko-conduct ng prosecutor law enforcement training. Ay yan po ito aming ginagawa kasama po ang law enforcement agents ay sila po ang kasama po ng mga prosecutor na nag-training tungkol po sa lahat ng klaseng kaso, especially sa case build-up. Talaga hong inilalapit namin ng pulis, ang kapulisan, sa ating po mga piskal, para naman humasanay talaga silang magtrabaho na magkasama. Tsaka para matuto po ang ating law enforcement agents tungkol po sa batas. Ang nangyayari po kasi dati ay parang pinag-aaway po ng huwes ang piskal tsaka ang law enforcement agents. Mga trial lawyers po, yan po yung aming nagiging problema ng araw. At nagsisisihan lagi. Kaya ngayon, inaalis na po namin yung ganyang pag-aalinlangan sa bawat isa. Tsaka yung training po niyan, lahat po ng subject matter, pag kinakailangan po matrain ng tao, ay ganun po ang aming ginagawa. So yung mga training ba, Mr. Chair, Mr. Secretary, may fund ba po ba ang US dito? Doon sa mga nangyayaring mga training. So meron po bang assistance or aid na binibigay ang US? Kasi especially US po dito sa tinutukoy ko po na mga kaso, yung IHL, ATA, at saka financing terrorist. Kasi alam ko po na may mga agreement, no, ang Philippines with the US as regards to this. So meron po bang pondo galing sa US Department of meron tulong ba Justice? sa atin ng US? If I may, with your permission, for DC trainings, DC-20 trainings, we conducted 214 sessions last year, the DOJ. And we were able to train more than 8,000 law enforcement agents together with our prosecutors. This is, yung budget source po nito is 2023 pa, na training budget namin together with the PNP. So, ito po yung breakdown ng natin. This is a budget lodged with the PNP lodged with the DOJ for training of the law enforcement agents, Your Honors. So with the question, wala pong source from the US po. Okay. So ang source natin, meron tayong pondo talaga doon sa mga trainings. Ma'am, if I may add, ang fear po namin, mag-expire na po yung budget this year. So next year po, kailangan po namin ng tulong. Kasi wala na po yun . So wala bang other government bukod sa US or kung Hindi meron po, wala, local po. Wala na Local po, lang. wala na pong DOJ allocation for next year. Ang paminsan ng European Union, tumutulong po sila. Oo. Kaya lang, siyempre, iba naman yung kanilang, nung isang araw, nung nasa Cagayan de Oro kami, sponsored po ng European Union, nung karamihan po ng ginagawa namin, o tumutulong po sila sa CISA-M cases. OSAEC. OSAM. Yes, online sexual abuse and exploitation of children. Yan po yung, especially minors po. Okay. Thank you, Mr. Chair, Mr. Secretary. So, meron po ba kayong data noong mga cases that involve ATA, yung IHL, tsaka financing terrorist
cases. Meron po ba tayo nun? Marahil ho, makukuha ho namin yung data na yan at pwede ho namin padala sa inyong opisina kung sabihin nyo lang po kung anong data ang gusto nyo tungkol sa mga bagay na yan. Okay. Mr. Chair, kuhanin po natin yung data. Regarding naman po, Mr. Chair, dito sa mga rebel returnees, so how many were admitted to the WPP and what is the budget allocation for them? Hindi ho kasama wala hong napasama na rebel returnees sa Witness Protection Program formally. Okay. So, pero meron po kayong budget na sa WPP? Actually, magkano? binawasan ho yung budget namin. Nagkahirap-hirap po kami this year. Kaya humingi kami ng tulong sa Office of the President para ma-sustain namin ang aming witness protection. Yan po yung problema. Nabawasan pa kami ng pondo. So habang dumadami ang trabaho namin. Kaya wala ho kami, kagaya ho niyan, humingi po kami sa cybercrime ng Office of Cybercrime ng DOJ ng 172 million. Ang binigay po sa amin, 33 million. 33 million. 80% po ng krimen ngayon, merong cyber element. Kaya yun po yung aming pinakikiusap lagi, na sana maunawa ng lahat na ang aming pong gastos dito, wala nga kaming capital outlay, ang gastos po namin dito, tao lang talaga. Kung pwede ho kami makakuha ng maraming tao na makakapag-aral at maaari hong sumagot sa mga tawag at maglagay ho ng pag-aaral sa mga cybercrimes na nangyayari po sa bansa natin. At syempre, kailangan po ng gamit na yung magagamit po ng DOJ para po, ang example ho dito sa lahat, marahil ay yung OSAEC cases na yung online, yung cyber element niya, yung online sexual exploitation, para maano ho namin, ma-monitor namin at ma-log po namin lahat para pwede ho natin hulihin at ifa-farm out namin sa NBI at sa PNP yung problemang mga ganito. Kaya yun po yung hinihingi namin ng mga increases sa original budget proposal namin na hindi pa ho binibigay, ngunit pinakikiusap ho namin ng gusto sa inyo rito sa Kongreso sapagkat alam namin na maunawaan nyo ang pangangailangan na ito. Okay. So, thank you po, Mr. Chair. So, meron pa po akong time, no? Siguro sa NBP po, yung, Mr. Chair, yung sa plano po nung pagde-decongest dun sa NBP. So, ano po ba yung update dito, Mr. Chair? Ang amin pong pinopost talaga at humingi ng capital outlay ang NBP, National Bilibid Prison, ay upang mag-break kami ng Supermax in accordance with the law created on Supermax prisons. At yung pangalawa po, to be able to build regional prisons. Kaya nga humihingi kami ng capital outlay. Ngunit sa ni-request na 20 plus billion ng Bucor, ang ibinigay po sa amin ay halos 3 billion. 3 billion po ang binigay. At ito yung pinagtsatsagaan ngayon, pinag-aaralan kung ito lang ang ibibigay, kung saan namin isisiksik upang mapaganda namin ang estado ng mga kulungan po natin. At kulang na kulang ho ito. Ang amin pong sa decongestion ngayon ay 300. ang ginagawa ho namin ngayon, pinapadala namin ng marami sa mga kolonya. Kasi meron ho tayo iba't ibang kolonya sa Pilipinas, sa ating kapuluan. Meron po sa Zamboanga, sa Leyte, sa Davao, sa Palawan at sa Mindoro. Yun po yung malalaki natin na penal colonies, doon po natin pinadadala. Sapagkat sa ngayon, ang may dalaw lang naman sa ating po sa maximum security ay halos 20% lang po ang may dalaw. 4,000 lang ang dinadalaw sa may higit 20,000 na naroon sa maximum security prison. Ibig sabihin, pag hindi ho nagawa talaga ang regionalization ng prison, ay talagang mananatili pong ganito ang buhay ng mga preso na hindi po nakakatikim ng dalaw. Kaya gusto natin i-regionalize upang sila naman po ay madalaw ng mga pamilya nila sa lugar kung saan sila nakapiit, sa mga lugar kung saan sila nagmula.
para mapalapit sila sa lipunan kung saan sila lumaki at mas madali ho sila makabalik ng ma-rehabilitate po sila at makabalik po sila roon. Kaya ito po talaga, challenge po ito sa ating pagtingin sa ating prison system. Ito po talaga kailangan ng long-term investment. Ngunit gumawa rin po kami ng paraan, nakiusap po kami sa Office of the President, nag-create po ako ng isang office sa akin pong sa DOJ, mag-create po kami ng opisina on PPP para ho pati ang ating regionalization ng prisons kahit gawin na hong PPP para lang ho matuloy lang po, para matuloy lang po. So, thank you po. Problema talaga yan, ano. Ito, yung yung revelation po doon sa mga nagaganap na Quadcom na kahit yung mga convicted na ay nagagamit pa rin na may sa krimen, no, convicted na sila, may gumagamit sa kanila para pumatay. Kung nasa subaybayan niyo po yung Quadcom, no? So, paano po kaya ito may iwasan? Kasi ando doon nga yung mga convicted para ma-rehabilitate, pero ginagamit pa rin yan ng mga tiwali, ng mga government officials para doon sa kanilang mga personal interest. So, paano ba yun, Mr. Chair, na maiiwasan yung ganito? Meron ba kayong ginagawang pamaraan na hindi na magagamit itong mga convicted sa another crimen na ipinagagawa ng, ng mga tiwaling mga opisyal? Ang pinakamagandang ehemplo po dito siguro yung nangyari po kay Percy Lapid, kung saan po ang mga gumawa ay nanggaling po, ang mga nag-arrange at nagsaayos ng krimen ay nanggaling po sa loob. At hindi lang ho yan sa maximum security prison, nangyari nga sa Dapicol, sa mga revelasyon ng Quadcom. At hindi ho madaling awatin ito. Ang isa ho na pinoproblema natin lagi yung telepono. Paano ba natin maiiwas ang telepono sa loob? Sapagkat ito po yung nagiging negosyo ng mga gwardya. Ang isang telepono ho, pag naghigpit kami dati sa telepono, ay umabot po ng 40 to 50,000 yung prepaid line lang. At may konting load. Ganun po ang nangyayari dyan. Nagiging negosyo siyang malaki at lalo ho kami nahihirapan. Pero pwede ho mangyari ito kung talagang liliitin natin ang ating bilang sa bawat prison at ito po yung makokontrol ng mga gwardya. Pwede ho mangyari ito na mawala po ang mga telepono sa loob. At syempre, yung marami na hong in-address yung batas, yung sa Bucor, may bago hong batas tayong pinasano 2012 o 2013 tungkol po sa antipong Bucor, sa reform law niya, na gagawa nga na regional prisons, marami ho talagang sinabi ron. Ngunit hindi ho napoponduhan ng gobyerno. It's up to now, one of the unfunded laws of government ng legislature. Alam na ho ng Kongreso yun matagal na ho pinag-aralan. Ngunit hindi ho nagagawa sapagkat ayaw pong pondohan ng DBM at ng Kongreso. Yes, speaking of cellphone, binanggit ni Secretary, ako po may alam po ako doon sa Bureau of Correction, sa Women's, sa ano tawag doon? CIW. Sa CIW, Mr. Chair, baka gustong imbestigahan to ni Secretary. Ginagamit yung e-payment para doon sa, doon na lang ipinadadaan po yung mga e-payment. Alam ba, magbibigay ka sa mga nakakulong doon. So, yun na yung ipagagamit sa'yo. At nininegosyo po ito nung isang sindikato na namamahala doon na mga mga convicted din na malalakas doon sa baka gusto niyo imbestigahan yan kasi nahihirapan din po kasi malaki din po yung kinikitang interest dyan. Halimbawa, kung magbibigay ka ng 2,000 doon sa mga nasa loob, babawasan pa to ng 10 to 20%. Baka gusto nyong imbestigahan yan kasi nangyayari po yan doon sa loob na ginagamit yung paano ang isang convicted nakakapagnegosyo doon sa loob. So, pinapayagan yan ng administration or yung namumuno doon sa CIW. Baka, Mr. Chair, gusto nyong imbestigahan yan. Meron tayong alam po namin ang gusto. Imbestigahan po namin ang CIW. Nangyayari rin po ito sa maximum security, sa minimum, sa medium. Nangyayari po yan. Lahat ng GCash po na pinapadala ng mga kamag-anak sa mga preso ay kinakaltasan po ng 20%.
Ito po yung talagang mabigat na nangyayari ngayon sa loob. At yung kultura ho kasi ng prison guards, kailangan mapag-aralan ng gusto. We really have to open up the membership of the employment opportunity for prison guards to the whole country. Madalas po kasi may pamilya ho sa loob ng Muntinlupa, yung nagmamana ng trabaho. Pag may pa-retire na ho, may papasok galing sa parehong pamilya. Mahirap po yan kasi nasasanay po sila. Nagiging ugali po yung hindi dapat maging ugali. Last ng comment. So makakaasa po ba ang kinatawang ito, Mr. Chair, na maiimbestigahan yan? At sana kung hindi mapipigil ay talagang ma-regulate yung ganyan. So dapat pigilan. Andito Dapat po si talagang- Undersecretary Dayo Marco. Siya po ang in charge ng corrections. At siya po ang aatasan natin na simulan po ang pag-aaral at maaari niyo siyang tawagin sa inyong opisina kung mayroong